Girlfriend mo pa lang. Hindi pa asawa. Parang hindi doon yung dapat tamang venue. Siguro yung... Hello, Marites! The Falcon, eto na naman po! Bago magchika, bati muna ako. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Alive! Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Ay, sino na ba tayo? Ang dami na waiting. Oo nga, bakit binabaksak mo yung phone? Para mapalitan. Almost 100 na to. 99. Hello! Sa inyo lahat dyan. Paki-like at paki-share po ang ating live para mas maraming marites ang makapanood. True. Pasalamat din tayo sa mga nanood sa atin nung Sabado sa ating Marites University sa All TV. Ngayon. Abangan nyo, marami kayo mga surpresang malalaman nyo dun sa panonood ninyo. At dito rin siyempre, tuwing Lunes at Huwebes. Live pa rin po tayo kahit may All TV ng alas 10 ng Sabado. May live pa rin po tayo ng 9 PM Monday and Thursday. Yan. Ito na mga Marites, ang hinihintay nyo isang linggong chika! Ayan, unahin na po natin. Chika! Ito na ba mga Marites, unahin na po natin. Sam Milby celebrated birthday without Catriona Gray. Professor? Yes! Yun, yung mga fans dyan ni Sam Milby, ha? Marami pa fans si Sam Milby. Hindi! Happy birthday. That was last. Birthday siya, 40 years old na si Sam. Nung May 23 siya nag-birthday, tapos binigyan siya ng sorpresang birthday. Siyempre, ng kanyang Cornerstone family. At dinaluhan din ito ni na Tito Michael de Mesa daw ako, no? Si Gerard Anderson at saka sino pa yung isa? John Prats. Yan, dahil si Direk yun. Dahil magkakaibigan niya mga yan. Ang problema, syempre, nahanap ng lahat ng mga utaw doon. Nasaan daw si Catriona Gray? Kasi kung ating matatandaan, nung nag-birthday si Pusa, si Kat, nitong January, binigyan siya ng surprise birthday party ni Sam. O, diba? So, parang kahit nagkalabuan, may mga palitan ng engagement, blah, 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 parang ina-expect na kahit pagbati daw ay nagparamdam dapat. Pero, yun nga, nag-celebrate ito si Sam ng kanyang parang 40 days. 40. May grabe. 40. Panakon ako. Kasi yung 40, no? Yung kanyang 40th birthday without Catriona Gray. Nasa si Catriona, baka naman nasa ibang bansa. Alam mo naman yun, di ba? Actually, ako naman, hinanap ko yung, parang common na ngayon yung mga social media greetings. So, hinanap ko sa Instagram ni Kat kung binati man lang ba niya si Sam. Wala din. Wala pa tribute, ganyan. Wala ganun. Di ba minsan yung propose ng mga photos nyo together, ganyan. O kahit man lang yung kayong dalawa lang. Tinanggal na nga niya bago pa di ba? Pero magkaano pa rin sila. Nagpa-follow pa rin sila sa isa't isa. Alam mo na, lungkot talaga ako sa dalawang yan. Kasi, di ba, yung prior to sa pag-delete ni Kat, yung nakarating talaga sa aking balita, na-work out nila. Na okay na. Maayos na. Ay, bigla pala may mga ganyan. O baka naman talaga, sikreto lang siguro. Baka meron ko na silang intimate dinner na silang dalawa lang. Kasi nga daming umaasa kasi nung nag-birthday nga si Catriona nung January 6, si Sam mismo ang nag-organize nung surprise party. Baka may pasabog pala. Pero parang hindi common na hindi talaga bumate or absent. Ay, alam maging public siguro. Oo. Baka. Ay, respeto na lang din natin yun. Siguro naman kahit papano naging masaya ang birthday ni Sam dahil mga kaibigan ng kanyang kasama. Hello, 40 years old na siya. Tsaka 40 years old, milestone yan. Oo, di ba? Happy birthday, Sam! Happy birthday, Sam! In behalf of Catriona, happy birthday! Yeah!
Para Gusto ko yun. On behalf of Catriona, happy birthday, Sam. Ito mga kaibigan, Senator Lito Lapid, nanliligaw talaga kay Lorna Tolentino, PhD. Talaga ba? Oo, doon. Ano ba yun? Yes, di ba? Kasi di ba, kung makikita natin yung Instagram ni Nay Lolit Oo, Solis, ayan nga. basa Talagang ko rin sinasabi niya ilang beses na si Senator Lito Lapid daw ay nagkapalipad hangin kay LT. In short, naliligaw or nagkaparamdam. So, Ba't parang natatawa? hindi, natatawa talaga ako kasi bago ako pumunta dito, may tinawagan din ako to confirm. Confirm nga. Hindi. O, tinawanan ka din. Hindi. Natawa talaga nung sinabi syempre, ko. Sabi ko, ano ba talaga yung totoo? Totoo ba? Anong totoo ba na nanliligaw si Sen kay Lorna? Tapos tawa talaga siya. Sabi niya, anyway, ano daw kasi, talaga nagkiklik yung love team ng dalawa sa Batang Quiapo. So siguro, Nagsimula sa ang probinsyano, ha? oo, yes. So talaga daw nagkiklik kahit daw yung mga teenager. Kinikilig. Oo, kaya si Coco parang sige lang, go lang. Sakyan natin. Sakyan lang. Pero, magkaibigan daw talaga. Lumalabas sila, kasama din si Mark Lapid, saka yung ibang mga taga Batang Quiapo. Ayun. So, Pero alam mo, Kasi, adali mo lang yung pagkayo. ayun. Pero kasi yung post ni Hindi mo Nailon, matake. yung post ni Hindi. Nailon, Parang disappointed siya dun sa... Ayun. ay kasi diba, kung hindi ako nagtanong, I'll take it by word talaga ni Nay. Kasi na- si Nanay, Oo. alam mo naman. Pero knowing Nanay, alam natin yan eh. Oo, hindi Kung sinabi paano kasi yung sabi niya na parang influence daw ni Miss LT kay Kay Senator Lito. Lito Lapid yung kasi pinadala siya ng regalo. Oo. So parang may basta Hindi, may pero prior to that, may post na din talaga si Nanay at may nakausap din si Nanay. Ako kasi, hindi ko siya personal na natanong dyan eh. Pero may nakausap din si Nanay, sabi niya, yun nga, nagkapalipad hangin. Parang nanliligaw. Question. Hiwalay na ba si Yun Senator? nga. Kay Marisa. For the record, diba? they are still together. Oo, diba? Nakatira sila dun sa talaga namang sa Porac, Pampanga. Correct. Talaga. Oo. Umuwi si Sen. So, nanonood din si Ano Miss lang, Marisa Lapid. Lapid. Oo. pero kasi parang sa circle of friends si Miss LT tinutokso siya eh. Kasi nga, si single naman talaga si Oo. LT ngayon. Pangalawa, love team nga sila. So, parang maraming naaliw. Siguro baka ganun lang. Baka si Supremo at saka si ano ba pangalan may dito ni asawa. LT? Oo. May asawa. Si Nay Loli talaga, Lucrecia din. Ano? May asawa. Si Nay Loli talaga. But anyway, masaya nga. Tama naman kung nakikita ng mga bagets dun sa ano. Kasi yung tandem nga nila dun sa nagsimula sa probinsyano, tumawid sa Batang Quiapo, Ang malaki click pa game rin. ni Senator Lapid. Kaya na-post. I'm sure. Sure. Hindi, Kasi tsaka nagpadala ng regalo. Late nagpadala si Senator Lito sa kanyang bata. Ng ampaw. Oo. kaya nga. Pero si LT naman, alam natin, nag-i-enjoy sa negosyo nila ni Ibiang. Kasi bumibili sila ng mga films, Films abroad. tapos silang nagdi-distribute dito sa Philippines. Basta kung mahalyo kayo, go lang, di ba? Hindi pa nga may asawa pa nga yung Di pa senador. music video pa nga dahil ako nakita si Alam- Senator Lito Lapid tsaka si Miss LT, di ba? Nagpa-sweet-sweetan. Sabi ko, ano nangyayari? Alam mo, wala akong natatandang pelikula, correct me if I'm wrong, Wala nung sila nagkasama si Wala, LT at wala. saka si Wala, Lito wala. So, nung yan lang talaga. kasikatan talaga nila yung 70s, 80s na. kabataan nila, Oo, wala. Wala, ako natatanda. Kasi nga, Rudy Fernandez. Yeah, oo. Ayun! Anyway, yun. So, bahala na kayo kung anong gusto nyo paniwalaan. Wow, nakasabik asawa. Uy, hindi pa naman hiwalay eh. Coming from Nailol. Kaya to si LT, minsan di ba ina-award siya? Kagaya no, yung chinichika niya na tomboy-tomboy. O, di ba? Tinita siya ni LT. Nay, dahil sa'yo. Tinatawag yung tomboyita. Tomboyita. Kasi gano'n. Tapos ay, sa mga lalaki naman, mga bakla. Si Senator Bong kaya tawag niya bakla. Bakla. Kaya pag sineryoso mo, akala mo Akala mo talaga. totoo. Yun. Oh, ayan yung 77 years old na si Manay. Akala ko 77 SS. Ito, dumako naman tayo kay Hearty Bangalisa na nataranta sa pamumuno ng Senate Spouses Foundation. Bakit naman ang taranta? siya na kasi ngayon siya in charge doon. Oo, kasi di ba pag presidente asawa mo, Yung asawa mo. Siyempre. Oo, di ba? First lady ang Oh, nandito. yes.
hindi niya alam yung mga... Hindi niya alam na meron pala siyang responsibilidad. Talaga. Senate President, di ba? Tuturuan niya siguro maging iconic yung mga fashionista. Yung braso ni Heart Evangelista, sabi ni Rose, ang liit. Ang tawag niyang Barbie arms. Pero ang totoong Barbie arms. Fashionista talaga siya. Tingnan mo pormahan. Yung mga asawa, mga di ba, mga magandang parang... Meron silang spouses meron organization. Mga tulong-tulong. Yes. May mga fundraising din sila, tsaka may mga parang outreach program. Advocacy. Mga advocacy na yung mga hindi nagagawa ng mga asawa nila, sila naman ang Paano na yung travel ni Senate spouse? Ang taray. I'm sure mababalanse naman niya. Nakikita ko sa picture na yun from afar, si Kuya Epe, sino yung katabing girl. Tapos yan si chairman Si Anato, oo nga. Yun. Sino? Nakalimutan ko rin. Basta chairman siya sa head ng CHED. Commission on Higher Education. Ito sa yun. Si Popoy. Si Popoy something. Yun. Okay, di ba? Abangan na lang natin mga Marites kung ano yung mga projects, advocacies na gagawin ni Art para sa Senate Spouses Foundation. I'm sure magpapa-auction yan ng mga painting, ganyan. Isa yan sa mga shoes, cross, di ba? Mga bags. Di ba siya yung totoo ba siya yung bumili ng mga gamit ni Rufa May Quinton? Yeah. Di ba? May mga pre-love si Rufa May Quinton na bilayla ni Art, di ba? At magaling siya yung sa mga bags din na pinipaint niya. Pinipintahan niya, in fairness naman. At saka hindi yung mga dati, pag pumunta ka sa mga gallery, yung mga painting ni Hart, mura pa, pero ngayon times 3 na. Wow! So, meaning nasa... Kasi parang dati pwede ko sabihin presyo, mga 30,000 lang yung dati. Wow! At nakabili ka doon. Ay, ngayong times 3 na. Naghihintay ako ng Give Love. Baka times 4 na. Hindi lang, baka nga times 10 pa. Pero ko mga 200 to 250 na yung isa. Malamang. Lalo na pag nag-aayalan museum. Ayan, go. Ang tagal ng recess, Wala. Eto mga Marites, Adan Richards, trending. Ginawang meme at content ng netizens ang pasigaw na hosting sa Miss Universe Philippines. Totoo yan. Kahit si Vice Ganda nakisali. May video ba yan? Binalita natin yan noong nakaraan, pero nagte-trending pa rin i-roll natin yung video. Oo. Ayan, may audio pa. May audio yan. Laguna! Palan! Join the top 20. Baguio! Yun yung tagrabe niya. Baguio! Zambales! Baka hindi niya marinig, kaya kailangan malakas. Hindi, ito nga. May paliwanag siya. Ano daw? May pinaliwanag siya na sa sobrang dami ng tao kasi bowa nga naman. Tapos, ako nakarelate. Nakarelate kasi di ba naalala mo yung nag-host ako doon sa Bicol na 85,000 nga. Sigaw rin ako ng sigaw. Siyempre so, may intindihan mo. Ito naman yung ginagawa ng pang-dog show ni Vice Ganda. Ayan na. Roll. Pag marami kasi talagang tao kahit naka-microphone ka, ang tendency mo madala ka dun sa hiyawan eh. Bakit ayaw mag-roll? Medyo mabagal pa ng konti. Roll lang yung bilog. Loading. Miss Portugal. Ayan na. Asan na sound. Para si Alden sa MPH kahapon. Bulacan! Cebu! Si Alden kahapon, diba? Quezon Province! Kasi nga yung dating parang galit. Ayun. Eto pa nga, hindi may ginawa pa sila. Kahit hindi sila naka-move on pa, di ba? Ano yan, the next day. Mga sumunod na araw, halimbawa, may tatanungin sila doon sa Especially For You. Taga saan ka? Bawa sabihin niya, Tondo. Tondo! Sisigaw sila. Tapos, yung video ni Alden na yon, yung pinakita natin kanina, maraming versions yan. Una, ginawa nila si Alden daw, parang si Kuya Will na nagbibigay ng jacket. Tapos, meron pa. May mga gumawa ng content, mga content creators. Halimbawa, paano daw kung si Alden daw ay barista sa Starbucks? Okay. So, sisigaw sila. Halimbawa, Ambet! Jude! Hindi ba tatawagin yung order mo? Meron pa. Stasyon ng MRT. Okay. Ayan, di ba? Halimbawa, bababa na. Bawa sabihin, Shaw Boulevard. Shaw Boulevard! Gano'n? Talagang pasigaw. Lahat pasigaw. Kamuning. Kamuning! GMA Kamuning! Ganon! Grabe kay Alden. Hindi, alam naman pero na. alam nyo, Nakakatuwa yun. magiging iconic yan. Yes.
Magiging classic yan. Hindi, tsaka baka yung iba sumunod pa dyan. Kasi Correct. maganda naman eh. Di, alam naman natin na marami naman ng pumuri kay Alden bilang host ng MUPH. Pero syempre, may mga Ganun napapansin. din yun, No? Pero, in fairness naman, nakakatawa lang. Sasakyan lang ni Alden yan. No? Ito, wala ko ng password. Di ba? Galit. Hindi ko pa alam na nag-trending Galit ba ito si Alden? Actually, nabanggit ni Ambit siya nung report niya yun. Sabi ko yung Baguio. Baguio! Eh, tingnan mo. Ayan, si, tawag dito, Mga Salvador. Ayan, Maraming version nakakatawa. Kahit doon sa Showtime, nakakatawa. Yung tatanungin lang nila kung saan nakatira o taga saan ka. Actually, pati sa Pasigaw Itbulaga sila. napanood ko. Yung sila Alan Kay doon na ginaya din nila yung Alden. Tapos pinagawa kay May Mendoza yung pagtawag din ng pangalan. In fairness naman, kay At least Alden. positive, maganda. Masaya lang. Pag nakita ko si Alden, Alden! Pag malayo pala si Alden na gano'n, Alden! Kuwela yun. Pag sinabi niya sa akin, galit ka, no? Ikaw di ka gano'n. In fairness naman. Kapag Marites University daw. Paano? Sige nga, kanya-kanya version tayo. Alden, sige. Marites! University! Dapat hinga. May hinga pa rin. Ikaw, paano Si dito Magi. ikaw? Alden style. Marites University sasabihin. Marites! Hindi mo I wasn't fit for the occasion. Nako, but anyway, we love you, Alden. Okay, ito. Just keep it up. Balita naman natin na si Ruru Madrid approve si Kai Soto para sa kapatid na si Rere. Doremi. Iyan. Isa nga yan sa Pero, Si eto Kai. muna. Si Kai Soto po, sa mga hindi masyado nakakakilala sa kanya, isa po siyang kilalang basketball player. Although hindi pa siya naglalaro sa PBA ngayon, ano po siya sa mga iba-ibang league sa ibang bansa like sa US, America, Japan, ganyan. Kasi nga, mas mataas nga yung sweldo. Tapos, may pangarap kasi siyang makapasok din na ma-penetrate ang NBA. Di ba? Isa sa kasi at 6'7", 6'8", ganun ka. Sobrang tangkad niyan eh. Diba? Lalo na ang Anet. Does it follow? So, wala naman siyang connect sa mga Soto. Ayan, wala naman. Pero Soto talaga siya. No? Soto talaga siya. 7. Wow, grabe yung 7. Seven siya? 7. Alin ang 7? Does it follow? Does it follow? Siguro mga 12 na yan. 7? You should know. Ruler? Oo. So anyway, Ito. ang huling balita kong napulot dyan is yung kaibigan, common friend nila ni Rere, yung talagang gustong AI kasi Ateneo yata yun na sports din. Parang nag-date something, pag lang naging si Rere na ngayon yung inaano sa kanya. Ito si Rere. Ito Rere, kapatid ni Ruru. Yun. Pero may Tsaka ano may naman Rara dito pa, kay diba? Rere. Na Parang ang dami ng mga Nalilink din. nalilink na mga basketball players talaga. Yes. Yes, Ang bet marami. niya. diba? Dinaig pa sa ambit? Siyempre nauna naman tayo. Kaya muna. Tsaka hindi. Ambet is iba siya. Ambet. Yes. Just like Anna Dizon is Anna Dizon. Pero lagi ngang sa Nalilink. mga players siya na. Yun naman Bilang yung- naman, sabi naman daw, nung tinanong yung may nag-ano kay Ruru, sabi naman niya, okay naman daw. Kung sakasakali nga na sila ang nalilink ngayon. Pero alam ko kasi, yung friend ni Rere ang dinidate Talagang niya. jowa ni Kai. Hindi pa jowa parang Parang diniligawan. Tapos, Baka din naman. oo, ayun na. Sorry, si Rere ay mas bata o mas matanda kay Ruru? Mas bata. Mas bata. Oo. Di ba meron pa isa Rara? Totoo ba? Riri yata ang alam ko. Riri ba? Rere, Ruru. Parang Rara, Ruru. Rara, Riri, Ruru. Remi, di ba? Ganun. So matigas yung ri. Pag naging kamag-anak Parang sila, Riri naging yata. fufu para may baho. Fufu. Dahil dyan. Dahil, Ayun. Ayan, sige lang, ituloy nyo kung kayo talaga. O kung talagang sila nga. Eto, Melay at Jason, kinarir ang pagka-addict sa Queen of Tears, PhD. Siyempre, Queen of Tears yan. Of course, sana all! Pero dahil, inggit talaga. Ang daming nainggit kay Melay dito sa achieve naman kasi niya. Nagpunta ng South Korea si Melay kasama ang kanyang pamilya, si
Jason Francisco at ang kanilang dalawang chikiting. Na, Bago na naman. Bago to, kailan lang? I think last week lang. Kararating lang nila ulit kababalik lang nila ng Pilipinas. Kasama din yung mami ni Melay. They were appointed or awarded din ng, wait lang, para sure tayo, ng KTO, Korean Tourism na in Manila, something like that. Oo. So sila ang ginawang Korean Tourism Ambassador Family. Kaya pati yung mami ni Melay kasama doon. Yun. So syempre sumegway na si Melay ng pasyal dahil nga nakikipagpaligsahan ng pagka-addict sa Queen of Tears. Ang feeling ni Melay, siya ay si Heyna, pero may tawag siya hindi Heynang-Heyna. Tapos, nire-enact nila ni Jason yung mga ilang scene sa Queen of Tears. Hey-in. Hey-in. Heyna kasi ang pronunciation nun sa Queen of Tears. Diba? Heyna daw, yung hey-in. Anyway. Hindi pwede i-correct si Rose. Stop it. Anyway. Tapos, so itong si Melay at si Jason, pumunta sila dun sa yung Queens na department mall. store. Tapos saka dun sa restaurant, natatanda mo yung eksena na magkatalikod sila. May wall. Ay, ginaya nila. Nire-enact nila. Ayan yung mall. May question ako, PhD. May sweldo yung pagiging nila, ambassador ng Family Chuchu. Kasi Korean, iba na yun, di ba? Sa Philippines. Yun ang hindi ko alam. Dahil unang-una. Ang feeling ko meron. Pwede din naman. Or pwedeng may mga benefits. Correct. Posibleng itong pagpunta nila sa Korea. Pwedeng all expenses paid na to. At nakita ko mukhang business class yung kanilang lahat. Kaya enjoy din naman. Itong si Melay mukhang napamahal na talaga sa kanya ang Korea ng bonggang-bongga. Yun na. Correct. Tsaka di ba gumawa siya ng proyekto sa Korea? Yes, bago tong punta nila, meron silang ginawa. At sila parang same casting, sila pamilya din. Hindi kasama yung pamilya niya doon sa movie. Hindi, pero yung pagpunta doon. Then, ang daming mga nainggit kay Melay, makikita mo sa mga comments. Like, sila Karil, sila Jolina, yung mga din. Queens ba talaga pangalan ng mall? Hindi. Nilagay lang nila yun. The same way, yung bahay ni Kim Ji-won doon, hindi talaga yung bahay. It's a museum. Yun na. Kaya kung punta ka ng South Korea, pwede ka talagang mamasyal. Pumunta doon. Yun. Si Melay, congratulations sa pamilya niya. Going bulilit, bida mga Showtime Kids, audition dinagsa. Ayan nga, nung Saturday ito sa ABS-CBN Compound. Grabe, umuulan. Grabe, umuulan pa noon. Umuulan, umaaraw. Pero mas lamang yung ulan nung Saturday. Yes. Pero kasi punong-puno na daw sa loob ng ABS-CBN Compound. So sa paligid ng ABS-CBN Talabat, talagang pinilahan, dinagsa nila. Grabe, ibig sabihin, talagang napakaraming mga bata at magulang na nangangarap na ang kanilang mga anak ay maging artista. Pero mo talagang tiyaga nila talaga na ilan ba kukunin? Di ba kukunti lang naman yun? Audition. Pero may mga batch-batch medyo marami naman kahit paano. Pero meron na kasing mga talaga nakaposte na nakapwesto na rin. Yung mga It's Showtime. It's Showtime. Anong contest yun? Yung tinalihan nila? Isip Bata. Yeah. Tama ba? Ang portion na ginagamit nila is parang Showtime action or something. So, yung pinanggalingan ng mga batang to. Pinanggalingan nila, wala. Yung mismong segment na Showtime. Yun nga. Pinanggalingan nila, wala. Siyempre, alam mo, walang pinanggalingan. Hindi. Pero yun nga. So, sila Argus, sila Kulot, si Jace, Imogen, sino pa? Si Imogen, tapos si Jace nga. Ayun. At saka si Argus. Ayan, sila yung mga, kumbaga sila yung mga frontliners na dyan. Na bago. Tapos, ito, may makukuha sa mga, grabe, hindi ko ma-imagine. Sa dami. Ilang libo yan, ha? Libo yan. At sa mga hindi pa nakakapunta ng ABS-CBN, napakalawak ng compound na yan. Sabi mo may tao na sa loob. Ang lawak-lawak na sa loob. Puno na yung loob. Kaya ulikot na sila dyan. Talagang amazing. Amazing, na ganong karami ang mga magulang na nangangarap na ang kanilang mga anak ay maging artista. Kasi nga naman, kung pagbabasihan mo ang Going Bulilit, dyan lang naman ang galing ang mga ilan sa mga sikat ngayon.
Of course, Julia Montes. Catherine Bernardo. Yung huling sana si Catherine eh. Oo. Ang pinaka-most successful sa kanila talaga is of course Catherine Bernardo. Miles Ocampo. Sina Nash Agua. Charlene San Pedro. Yung napakasawa ni Nasty, Mika de la Cruz. Maraming iba pa. Marami pang iba. At hindi pa yan ha. Dito pa lang yan sa Metro Manila ha. Meron Yun pang na ongoing yun sa mga Probinsya. online, mga probinsya. Pati abroad. Yun na. Parang PBB ang datingan. Actually, PBB kakatapos lang ba o may ongoing pa? I think, hindi, ilo-launch pa lang sila. Hindi kasi itong sa Robinson's Galleria. Sa audition. Audition, nag-audition. Grabe, sabi nung guard sa akin, 5 a.m. daw, nandun. Ang haba Ang dami na. talagang gusto maging artista. Grabe. Eh, buya, buti na lang tayo mga artista na talaga. Wow! Oh, diba? Pero ito natawa lang ako sa ilang comment na nabasa ko. Di ba yan? Sabi nun, sigurado bang yung mga magulang dyan hindi bumoto ng yes Ayan na. for ABS-CBN shutdown. Ayan na. Parang napaisip din ako doon Oo nga naman, Ba't magulang ang boboto? Ba't magulang? Yung hindi kumampi or yung hindi nag-favor. Mali siguro ang ginamit niya na term. It's more on sumay, kumampi. Suporta. Kasi ang bumoto naman talaga ay mga kongresista. Correct. So anyway, to cut the story short, yan. Sabi ni Direk Bobot, Edgar Mortiz, na siya talaga namang founder at nag-ano dyan, sabi niya, welcome naman daw ang lahat. At may mga nakikita siya. So hindi yan. Sagot tayo may tanong. Na ano? Sino po ang papalit kay Dagul? Si Sean. Si Sean ba? Grabe kay siya. Dahil dyan, congratulations, Sean. Ikaw na ang bagong dagul ng Going Bulit. Akala ko ay si Robert na every time na tayo ay nagla-live, siya ay Binabasahan lang tayo. Si Robert sa PBB. Parang may ginagawa sa kanya, binabasahan niya lang. Hindi, si Robert kasi pang-PBB. Pa-BBB si Robert. Kasi doon sa PBB, mature, may hubara, may correct. pakitaan. Tingin mo kay ganon. Sean, bata? Pag Sean going ganito. bulit Kaya yan. una-una si Dagul naman, di naman bata. See? Diba? At saka nagkakadera bagay. Alam mo Grabe na. kay Sean. Ito na, mga Marites. James Reid, deadma sa lukewarm reception ng Hurt Me Too single. Yan. Una nga niya itong pinirform. Bakit wala pala sa line-up natin yung Ano yan? si Yasi Pressman tsaka si Oo, Bobby? Pag-usapan natin yun, grabe. Isa-segue ko dito yan. Sige, go. Kasi nangyari, nilaunch ni James Reid yung Ba't hindi mo kanyang... nilagay yung tanong? Nakita ko na kasi sa line-up mo, kaya hindi ko na inulit. Nasa lineup mo ba? Wala. Nakita ko Okay na, wag Oh, so anyway, na. but anyway, Usapan na lang natin. ito yon sa Kaugma Festival, sa Camarines Sur po ito, Kamsur. Sa Ano ba Naga. una? Yung James Reid. Oo, kasi sige. nga, Kikune Kunangdan. Okay. Okay, doon niya unang kinanta yung Okay. kanyang latest Bagong single na single, Hurt Me Too. Ang tari ng title, di ba? Saktan mo rin ako. Parang something like that. Eh, ang problema, alam mo naman, sa probinsya mo ilulos, paparinig mo sa mga Hindi tao. naman kilala. Hindi naman kilala. English chuchu pa. So, hindi maganda ang feedback, yung reception. Exactly. Di ba? So, parang wala lang. Nung kumakanta daw, sabi ng mga kapwa ko, hello mga kapwa Oragon. O at least kayong mga sources ko ha. Nung kumakanta na, parang yung iba lang, emote lang na ano. Pero in fairness naman kay James, dahil magaling naman siya sa stage. May performer naman may siya. May pakaldag-kaldag siyang emote na nanalaman. Ang dami rin namang kinilig kasi hindi pa rin naman doon nawawala yung magic niya pagdating sa charisma and everything. Pero sabi, may mga nagpayo doon ng mga kapwa ko Bicolano, wag na lang daw kumanta si James. Sabi? Kawawa naman. Baka hindi, kasi may mahirap talaga kumanta ng bagong awitin. Na hindi pa popular. Hindi or pa ano. popular. Pero kung foreign song niya, pantropiko ang kanta niya. Siguradong, di ba? I think yun. I think hindi naman dahil sa walang reception or reaction kay James. I think the song. Kasi bago eh. Parang, di ba, kahit hindi, minsan yung artist, kahit hindi naman ganun kabongga o sikat, pag ang kanyang inawit, pinerform or inawit nga ay magandang recall. totoo. Or sikat. Ay, Pero ano tawag natin doon? Yung parang syndrome music. LSM. LSM. Ay talagang masasabayan at True. nagkakaingay. Yun lang yun. Mali si James doon. Segue na rin natin yun kasi nga may magandang iintriga kasi di ba jowa niya ngayon si Isa Pressman. O di ba siya, ay baka si Isa lang ang nag-book sa kanya doon kasi di ba nga naman okasyon yun ni na Governor Luigi Villafuerte na
na gobernador ng Camarines Sur na jowa naman ito ni Yasi. Nakapatid ni Isa. Case deal sila. Oo, baka ganon. So, isegue na natin doon sa Luigi at saka Yasi. Yung umakyat si Oo, nag-uhusi si Yasi, di ba? Ganyan-ganyan, umakyat si Gov, kilig na kilig. Nagtukaan. Sabi ko, sorry. Grabe. Parang iba yun. Sorry po. Hi, MCRCB chair. Ayaw ni Lalo Chino. Soto. So naghalikan sila kissing na torrid talaga. Nakipaglaplapan din si Yasi. Nabasa ko nga sa comment din. Get a room. Get a room. Diba? Tama, mismo. Kilig na Ako kilig. nagulat din ako. Kasi yung... Okasyon yan na, public ko na, open sa ano yun. Pero Pero ito lasing? question ko, parang public official. Although yes, girlfriend Yeah. Girlfriend mo pala. Mm-mm. Hindi pa asawa. Mm-mm. Is that proper ba? Yes. Yun ang aking... Hindi, Parang ako- napaisip, matanong ako, proper ba yung Hindi ginawa kahit ni yung Go? asawa, parang hindi doon yung dapat Tamang venue o yung Siguro lugar. yung kiss sa lips na isaktan. Yan, Oo, okay. okay lang. Kasi Oo. mas na, okay na yun. Oo. Pero hindi para sa eksena sa pelikula. na Yes, torrid. exactly. Yun ang Sobra pa sinasabi. nga eh. Diba? Iba nga, hindi pumapayag ng ganong katoring kissing scene. Oo. Ako nga sabi ko, malasing ba si Gob? Parang gano'n yung nasa isip Sobrang ko. happy. Kaya nga sabi ng mga kapwa ko Urago, mga kababayan, sabi, sana ini-expect namin hindi ito nagagamit sa politika kasi midterm election next year, 2025. Baka daw ganyan. Inaasahan nila na sana kung talagang magpapakatotoo, magiging Bicolana na rin si Yasi, magpakasal na sila. Kasi nakita nga sa public na gano'n ang ginagawa. Ni si Yasi nga parang, hindi ko naman napanood yung buo, pero yung initial na halik, parang nagulat Parang din si nagulat Yasi. din Tapos siya. parang umiwas si Yasi ng slight. Pero yung pangalawa, Wala na, oh. sumabay. Game na rin. Game na. Oo. Siguro syempre ayaw naman Habang yung mapahiya. naghihiyawan ng mga tao. Ayaw naman yung mapahiya yung jowa Pero alam mo, niya. baka nga si Gob ay baka medyo tipsy na, hindi kaya? Ako yun din nasa isip ko. Kasi Parang- nagulat din ako eh. Parang for an occasion, ang Parang, public, oo. na so magtitipsy-tipsy ka, parang hindi naman tama yun din. Oo naman. Diba? I don't do that Oh, in public. Wow. But you drank last weekend. So yun. Because it's raining. So yun na, mga kaugma dyan sa Camarines Sur, particular sa Naga po, kayo na po ang bahala kasi sa inyo naman nagaling yung balita na pinire-relay lang din po namin dito sa Marites University. So from James Reid, doon sa kanyang single, to Isa, to Yasi, and Governor Villafuerte. That's it. Yeah. Eto. Ay, nako. Ito yung nagtatanong sa atin babae sa video na kasama ni Pilmar Alipayo, nagsalita na. Andy at Pilmar, ano nga ba ang real score? Ikaw muna, PhD, bago si Mr. Fu. Okay. Eto. Ano ba yung Ito video nga. na yan? Lumabas kasi itong video ni Pilmar Alipayo kasama o kausap ang isang, sa pagkakaalam ko, Ayan. parang isang vlogger din or content creator itong babae. Oo, sa Siargao yan, Ganyan ang ano nila ha. Sa Siargao to, BHD. Sa Siargao. Ayan, oo. ganyan sila mag-usap. So, ang naging impression, actually, kahit ako personally, parang yung body language, lalo na ni Pilmar, parang flirting ang dating. Okay. Ganon. So, Ano? Ito ang parang lasing. Hindi. Oo. Kasi tingnan mo, parang pinapaamoy pa yung kilikili. Oh, ayan, oo. lalo na, syempre may partner ka, di ba? May mga anak. At may mga May mga anak, yan. May ganun-ganun pa. Pero itong babae, Nakaka-tension. Ano nakalimutan sabi? ko ang pangalan, na isang influencer nga, do you know the name? Parang nagsabi siya na wag daw bigyan ng kulay or wag na mali siya yung kanilang pag-uusap na yan. Although, bigyan din natin ng benefit of the doubt kasi nga, syempre, pwede rin namang edited na. Ibig ko sabihin ng edited, na cut na, baka hindi natin nakita yung pinanggalingan at yung pinagkatapusan ng eksena na yan. Pero PhD, cut ko lang. Nasabi ba dyan kung ano yung content Anong na pinag-uusapan nila? Kasi sa mga body language wala. parang nagtatanong kung paano mag-serve Wala, ba yan or wala. what. So hindi napaliwanag. Oh, yes. Ganyan lang. So ano nga kaya pinag-uusapan? Ito si Andy Eigenman, may patutsada sa mga nagsasabing pinabayaan ng sarili at di na mukhang artista. Mr. Fu. Ito ang kanyang post. Hindi ko alam kung anong nauna, yung video na yan o yung patutsada ni Pero Andy. pwede
ba kita ikat yan? Sandali. Bago sabihin ni Mr. Fu yung tungkol sa ano. Kasi si Andy, few hours ago, ay nag-post na sa kanyang IG story. Sabi ko nga bakit si Andy ang nag-post? Parang mas maganda sana kung si Pilmar ang nag-explain. Anyway, sabi ni Andy, he can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that. What is shameful is purposely posting and editing a video to cause a stir, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity just for some social media attention. Yun ang sagot ni Andy. So, base sagot ni Andy na to at base din sa ilan sa nakausap kong malapit kala Andy, parang okay naman daw ang dalawa, relationship-wise. Wala naman daw, di daw totoo yung mga balibalita na on the rack or hindi nagkaka... At saka so yung issue na yun, parang wala lang yun. Well, yun ang ini-imply ni Andy sa kanyang post. Sa kanyang latest na post. Ito latest post ni Andy to eh. Ito naman, itong post na to, hindi ko alam kung ano nauna, yung video ni Filmar o yung, pero ito, ang sabi niya, haters would say, pinabayaan ng sarili, hindi man lang mag-ayos. I would say, komportable or comfortable chic or curated pang bahay realness. Pretty much the only thing I don't do on purpose is forget my slippers. Tapos actually video yan ng iba't ibang OOTD. Pero syempre, yung outfit niya, yung pang isla. Pang isla. So, kasi syempre, alam naman natin, binili na ni Andy na manirahan doon. Di ba, binenta na nga niya yung mga pandemic gamit. Pa yan, ha? Yung mga gamit niya dito, doon na niya gusto manirahan, magbuo ng pamilya doon. Surfer na siya, dahil surfer ang kanyang asawa. Pati yung mga anak namin. Di ba sila kasal? Ang kanyang partner. So, kumbaga, choice niya yan eh. Siyempre, hindi na siya nagbe-makeup. Huwag na magbe-makeup sa isla. Well, pero kahit nakandun sila, meron pa rin sila mga endorsement. Yes. As a family. Tsaka kahit si Andy, yung mga pang sunscreen. Nag-vlog siya. So, hindi pa naman din niya kinalimutan yung entertainment. Yun nga lang, hindi na siya masyadong maarte. Tama. Tsaka ako, tingin ko din naman, especially doon sa unang video na pinakita, siguro din naman maglalakas loob itong si Filmar na manloko pa dahil alam naman yung celebrity itong si Andy, ang daming matang nakatutok at saka Siargao. Kaya alam naman natin na surfing isa sa mga lugar talaga na dinadayo. Daming tao dyan. Daming tao. Na pwedeng mag-video at kilala sila mga personalidad doon. Maka ganun lang talagang pumorma yung Filmar. No? Pero naloka din ako na karap babae, gaganon-ganon. Kasi syempre, ang nakita natin yung video nga na base sa nakita na mukhang inedit na. Pero kahit pa. Dahil dyan. Dahil dyan. Kung susunod na item natin. Alam ko may nasabihin. Alam ko may one-liner ke. Ano ba? Ito na mga marites sa ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes! Hindi nyo po yan pagsisisiyan dahil sa Ugbo 24/7, solve ka dito. Ako lang mag-isa talaga to. Ulitin natin down. Dahil dito sa Ugbo 24/7, solve ka dito! At di sasabi mo last time, iba yung nasabi nung kasama natin. Iba yun! Ano ba yan? At least may 1,400 na tayong live view. Ay! Wow! 1,400 live viewers. Maraming salamat. Ito na mga marites ang ating Chick of the Week. Ito po ang mga famas, sidelights, and highlights. Yan. Unahin po natin yung highlights, mga ilan po nanalo sa yung mga acting awards yan. 72nd ba? 72nd? 72nd FAMAS Award. Pagding do. Ginawa yan nung kagabi. Sunday. Yeah, kagabi. Ito, yung po, Piolo Pascual at Alfred Vargas, tayo sa Best Actor sa FAMAS. Director Louie Ignacio, Best Director sa Papa Mascot, na nilike na isang movie critic. Correct. And si Catherine Bernardo, of course, ang nanalong Best Actress. Best Supporting Actress naman si Gloria Diaz. Di ba? Ano ang nag-Best Picture?
Malyari ata. Malyari. Maraming ninakot ang Malyari. Best supporting actor pala si L.A. Santos. Oh, L.A. Na His Mother's Eyes. And Siyempre, Joaquin Domagoso. Ang recipient ng Herman Moreno Youth Awardee. Yun. Ito po ay same award na binigay sa kanyang tatay na si Isko Moreno last 1994. wow! Meron pinost si Daddy Wawi. 20 years after. Yung 20 years after. galing. Oo, si Joaquin naman ngayon ang Ating baby Marites natin. baby, So congrats Joaquin at sa Gwapo mga ni Joaquin. lahat ng winners. Yeah. Ito naman. Ito naman po. Kasabay rin ng fama sing issue sa veteran actress na si Eva Darren. Inimbitahan sa PAMAS pero hindi pinakyat sa stage. Yun. Yan po yung nag-post yung kanyang anak. Yes. Si Fernando de la Peña. Oo, na nag-ayon. Dapat sana presenter siya. May screen presenter po yung magbabasa, magpapresent ng award. Oo, kasama si Pipo, si kapatid na Tirso Cruz III. Yes. Pero hindi nga daw po yun nangyari. Parang ang excuse pa doon is running out of time. Hinahanap itong si Miss Darren at hindi daw nakita. malocate. Hindi malocate. Alam mo, pasensya na kung sino man ang organizer ng PAMAS, ha? Pero Yes. hindi ko kayang tanggapin Tanggapin. yung hindi malocate. Yeah. Una-una, meron siyang designated seats. Yes. Na binayaran. Binayaran. Ng 20,000. 5K each. Dahil may Tatlo kasama- yata ang kasamang apo, tama ba? Yes. Saka hindi yon, kinabisa. Minemorize na ni Miss Eva yung... Nagbihis pa. kasi Yung- binigay yung yung spill. siguro Yung binigay spill. yung spill. Ahead of Oo. time. Tapos, bumili pa ng damit na isusuot. Correct. Diba? Siyempre, unang-una hindi yan ginagawa kahit kanino, kahit na hindi pa sikat na artista, Yes. kahit Yeah. nagsisimula pa lang artista, lalo na sa isang veteranang aktres na 5 dekada na po sa Philippine showbiz. At FAMAS award din siya. Best Oo, supporting actress. correct. Ng panahon nila ni Charito Solis. Nakalimutan ko anong Ang pelikula. Pulubi. Yun. Ay, ang taray, alam mo. At hindi nga daw umaattend basta-basta ng mga ano rin niya kasi Totoo paghihirap. naman, At this time, dahil may icon. Kasi ang dami pinamigay ng mga icon award at isa nga doon si Miss Eva Darren. Oo. Tapos ganun daw ang ginawa. Correct. Hindi kasi kasi syempre kung ano ka, presenter ka, meron kang pwesto kung saan ka dapat umupo. para alam na to. Para alam ko doon ka Ako, pasensya na, pero ako parang din, ang hirap sorry. tanggapin nung di malocate. At eto ka, may nabasa ako kasi syempre sinusubaybayan mo na rin. May naglabas, pinakita rin yung parang pinaka-sequence guide na Okay. tama doon. Wala naman daw doon. As Yung pangalan presenter, niya. yung pangalan. Kaya ano ba talaga yung totoong nangyari? Wala presenter ba talaga? O hindi? Ano ba talaga yung totoo? Kasi may invitasyon ayon sa kanyang anak na si Alam mo, Fernando. ito tuloy na isip ko dyan Baka, di ba, FAMAS, may organizer, may talent coordinator, Correct. may grupo, kumbaga, sa part nila, Direct Vince Tanyada, siya kasi nag-direct ng FAMAS Then, may grupo maaari yung pinaka-organizer or yung pinaka-presidente, pwedeng ganon. Pwede kayang ang nangyari. Baka lang may nag-imbita sa grupo nito. Okay. Hindi Hindi na-inform dito sa, let's say, production. Oo. Baka ganun ang nangyari. Pwede. Kaya dito siyempre ang production, meron silang susundin na sequence guide. or program. Kung sino yung mga ilalagay Yeah. dyan. Tapos, ang pumalit, pwede sabihin pumalit kasi yun naman talaga ang pagkakaalam ni Miss Eva Darren na siya ang magpe-present along with Pip, Tirso Cruz III. Si Sheena Palad. Yun. Si Sheena Palad na naging guest na natin dito Isang isa sa mga singer. contestant ng Okay. Bida Next Sa na Itbulaga dati. Yun. At hipag-bali ni Donita Rose dahil kapatid niya yung asawa ni Donita ngayon. Tapos nabasa ko yung post niya, may pinasalamatan siya na tapos may mga comment nga doon na parang May pisinalamatan siya from FAMAS. Oo. Kaya parang sabi to sa mga comment, ayan pala kasi meron palang ang dating, may backer, may kadikit or something. Pero, in all fairness naman sa kanya siguro, naniniwala ako, wala siyang kinalaman dito Correct. sa nangyari na to. Tama. At hindi naman din niya siguro gugustuhin na may mait sa puwera para lang siya ang umapir. Sulutin niya yung buong Correct. hindi maganda yun. Sa kabilang dako naman, ang FAMAS naglabas ng kanilang statement na humihingi sila ng apology dito kay Miss Eva Darren at may nabasa ko somewhere dyan na parang babayaran ba nila? Or Hindi. Parang ang
gusto nilang puntahan sa bahay ng personal. kung i-allow. Pero ang comment ng mga netizens at saka ng mga ibang kasamahan din natin, dapat bayaran or doblein pa ng FAMAS yung nagastos. Kasi sabi nung anak sa Fernando, nabasa ko yung post, parang nag-iisip sila nung una na magdemanda pa, pero napag-isipan na wag na nga lang. It's not worth it. Sabi daw nung kapatid na Christian na parang wag hayaan na. Pero nakakaloka to kasi alam nga natin, sabi mo nga kanina, Mr. Fu, na veterana na yan, na dapat gano'n ng respeto. Respeto lang respeto naman. na lang. Irritable lang. Yeah, nakakalungkot po. Di ba? Tsaka syempre maging silbing aral na rin ito sa mga susunod pa mga award-giving bodies. Kasi hindi naman yan first time na nangyayari na minsan meron na may na-omit, nawawala. Kasi syempre, bilang organisasyon, sila talaga dapat ang mag-invite. Kumbaga, sasabihan lang nila yung coordinator kung sino ang kanilang i-relay lang nila. Pero yung mismong kung sino ang dadalo, nasa organization, hindi sa production. Lalo pat may involved palang mga dinner fee or something. Na may bayad. Medyo nakaka-off yun. Diba? Pero hindi lang yan. Marami pang ibang sidelights kasi, diba, ang daming artista talagang dumating. Diba? Royalty nga yung nagpa-picture si Ding Dong Dantes, si Marian, si Catherine, si Piolo Pascual, si Coco Martin, diba? Talagang ang dami. Tapos si na Ate V, ang mga presenter na huling-huling nagbigay ng nabigyan din sila ng Circle of Excellence ng FAMAS. Sila ni Naboyet. At marami pang iba silang binigyan ng mga icon award na yun na, yung mga lumang artista nung araw. At saka si Sharon binigyan, si Snooki, marami pang iba, diba? May Robin Padilla pa pala dyan, no? Si Nadia Montenegro ba to? Yes. Si Alden Richards pa kasama, diba? So napaka-bongga. May sigaw, ayun, nandun. So, paano kaya tawagin ni Alden si Catherine? Catherine! Hindi, para lang natin na hindi ko magkamag-anak Pagiging tatak ni Alden to. Hindi magkamag-anak si Eva Darren tsaka Darren Span. Hindi naman pangalan. Ano pangalan si Darren? First, nagulat. Seryoso ko nakikinig. Eva Darren Espanto. Naku, baka gano'n na mga Eva Darren Espanto. Si Eva Darren tsaka si Darren. Alam mo, sure ako. Natatag si Darren Espanto dito. Hindi mga gano'n eh. Na malapit na ang concert, na nag-birthday pa. Ay, naglumabas sa Showtime. May birthday yung birthday, number niya sa It's Showtime. Yeah, kanina, napanood ko. At malapit na yung concert niya. Yes! Sabi ni Cathy, parang forever silang friends. Yun. At alam ko, susuportahan sa darating na concert ngayong June sa Big Dome sa Araneta. Yun na. Nag-present ba si Alden dyan ng award? Hindi. Pero, sabi niya, best actress! Siya And the best actress! The best actor goes to! Mga provincial lang naman yung ginaganon niya. Malay mo na hindi naman mga pangalan pala. Hindi bagay. Siya po, ganun, di ba? We never can tell, sabi nga ng isang artista. Basta pag nakita ko si Alden. Yun ang unang... Ayan na, resist ko na. Ang bilis. Yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Ano mga kamarites? Kulang pa ba mga pabaon namin, chika, para sa inyo? Pues, we got you! Simula ngayon, pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified marites. Magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya, ano pa pang hinihintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo! Ito malungkot ang balita. Ang susunod namin, pagpanaw ng talent manager na si Lay Dominguez at director, writer, producer na si Carlo J. Caparas. Magkasunod ho sila naman. Ito po si Leia, ito po si Direk Carlo. Okay. PhD? Yes. Kay Leo Dominguez na isang talent manager, ang mga hinahawakan po niya ay sina Ogie Alcacid, Lavi po, even sila Emilio Garcia, Paulo Abelino, Janine Gutierrez, Lord de Leon, Diego Masaga? No. Isabel Diego Gutierrez. Isabel anak ni Gloria Diaz. Isabel Diaz. Isabel Daza na ngayon. Yan, ilan po yung mga... Solen Yusa. And si Snooki Sir na rin. Yes, Snooki for a while. Yan, si Leo po ay
isa sa mga masasabi natin na mabait na manager, madaling kausap. Nakakalungkot kasi biglaan din ang kanya naging pagpanaw. Although, alam naman natin na meron na rin siyang ilang mga karamdaman. Yan. So, talaga nakita ko sa bawat post ni Ogie yung kanyang pagdadalamhati, syempre, na kasi imagine mo, 34 years silang magkasama as talent manager and friend, talent. kapamilya. Bukod sa magkasama na sila dati sa Kundirana, sa Lasal. At magkakaklase kami. Nagulat ako sa, paano kayo magkaklase sa Lasal? Sa UP. Pero si Paolo Bustamante. Si Paolo. Tsaka yung mga ibang members ng Men and Music. Pero sa Lasal sila magkasama ni Ogie. Nagsimula sila sa Lasal. As Kundirana rin, yan. Nagulat ako sa picture ni Leo na pinost ni Pogi, Ogie. no? Ang pogi at talagang payat. very slim, yan. So, 34 years sila as manager talent nang walang kontrata, ha? Kaya nakakatuwa. Trust lang. So, mula nung nakilala ko din si Ogie, si Leo na talaga yung manager niya. Although si Ray Lanada naman yung talagang lagi din kasama ni Ogie. May isa pang partner sila. Ngayon, sa pagpanaw ni Leo, tuloy-tuloy pa rin po ang LVD, ang Leo V. Dominguez Talent Management. Nasa pamumuno na ito ngayon nila Ray Lanada at ng isa pang partner. Yan. So, mula dito sa Marites University, ang aming pong pakikiramay sa mga naiwan ni Leo, sa kanyang mga talent at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan, syempre. Dito sa industriya. Kami naman kasi, meron din kami kasi sabi ko nga kanina, naging klase, ang pinaka nare-recall ko dyan, kay Leo, sa akin unang-unang nag-guest si kumparing Ogie nung time na kay Ate Lods ako, this was 1987-88 sa programa ni Ate Lods. Kaya nagpapasalamat. So since then, kasi magkakaklase kami siguro mga 87 hanggang 89. So, yun talagang pagkakakilala natin kay Leo, masyadong matulungin. Tama ka, walang kontratang pinirmahan or whatsoever. Kaya nga kahit nagkaroon na rin ng sarili niyang management outfit ngayon itong si Ogie na yung A-Team, PH, talaga nakasuporta pa rin si Leo. Nakakagulat lang na itong ganitong pagpanaw, alam mo ba, mas biglaan. Kagaya naman, ito hindi kagaya nito ate si susunod na lumaon na si Derek Carlo Caparas na medyo nasa edad na talaga at may sakit na rin. Sa Cebu naman siya inabutan ng kanyang karamdaman. So maging kaibigan din natin yan. Pero inuwi siya dito sa Manila. Sa Manila, iconic din dahil siya gumawa ng Panday. Ang dami. Comics team na itinuturing natin yan. Ang dami pa. At massacre director yan. Pieta. Yung mga ganung mga ang pelikula. Ang babaeng hinugot sa aking tadyang. Comics yan na yun eh. Marami. Creator. So, di ba? Paborito rin ng Biba yan. Yung una niyang movie, unang movie ni Bong Revilla na Dugong Buhay. Siya yung gumawa. At siya direct. Oo. At saka yung Massacre film, sa hatch na panood ko. Sa kanila yan. Mga 90s. So, nakakalungkot kasi, di ba, halos this year, sunod-sunod na halos. Medyo marami, Nakikiramay din kami sa mga naiwan ni Direk Carlo J. Caparas. Di ba? Yung magkasama na sila nga ni Tita Donna. Correct. Yung couple na yan na talagang minahal din ng industriya. Golden couple. Correct. Mayroon sila production, di ba? Golden Lion. Di ba? Golden Lion Films. Ay, nako. Kikiramay po ang Marites University sa mga naiwan Direk Carlo ni Leo Dominguez. Okay, ito po mga Marites. Sunod naman natin ng isang intriguing na balita. Richard Gutierrez at Barbara Imperial magkasama sa South Korea. Ayan, trending nga sila. Noong una akala ng mga netizens sa Japan. Pero South Korea kasi, syempre nakita sila at may mga nagpa-picture. Pero di ba syempre wala pa namang pag-amin kung talagang sila na. Kaya ang joke tuloy ng mga netizen, ano ito? Nagpunta ng South Korea as a friend? Iba na ang venue. Hindi na Baguio. Hindi na Baguio, kundi South Korea. So, grabe kayo. So, wala naman daw daw shooting dyan, wala naman trabaho, magkasama lang. Hindi naman sinabi kung silang dalawa lang ba, pero dun sa mga photos na lumalabas, silang dalawa lang yung magkasama. Mag-holding hands? Wala silang ganung photo. Naman ganun. Pero, pinipicturean ni Richard si Barbie. So, parang,
may mga solo shots sa si Richard yung kumukuha. Tapos syempre, alam niyo naman, South Korea, maraming mga turista dyan, may mga nagtatrabaho din dyan na Pilipino. Kaya nalaman, nagpa-picture yan. Katulad nitong mga nagpapa-picture dyan. Wala ba si Rose dyan? Nako. Salamat sila, wala. Ipagpasalamat nila na wala si Rose dyan kasi kung hindi, nalaman na natin kung ano ang nangyari at kung bakit sila nasa South Korea. Saan pa nagpunta. Correct. At kung sila ba ay nagbigay pugay sa Queens. Queens. Kung sila ba ay nagbigay pugay sa mga pinagshootingan, pinagtipingan ng Queen of Tears. But anyway, seriously speaking, ako parang, kung meron, diba? Although alam natin lahat na hindi pa naman annulled ang kasal niya kay Sara Labati. So, go, diba? Go with the flow. Pero pagkaganyan kasi na hindi tumitigil yung mga chika. At mga sighting. Yung mga sighting. Correct. Naku, most likely minsan. Di ba nga dati, di ba? may katotohanan ng mga Binabalita tayo na parang nung nag-comment lang si Rufa doon sa post ni sa mga may Barbie. puno-puno sa resort ba yun? yun? Yung may Tsaka yung coconut. payo. The coconut tree. Coconut na. Ay, ito, hindi na ito Sa giant na. hindi na ito coconut. Ano? Oo. South Korea na South to. Korea na yan. South Korean nut. Pumunta lang Malalaman sa natin kung friend. sila talaga, kung sila ba ay nag-iwan ng lock. Ay, dun sa ano. Dun sa ano bang Korea na yun? Ensol Tower. Yun. Naku, may lock din doon si Yung tinatapon Queen nila. of Tears. Diba? Kasi ang hirap hanapin ng lock. Susi, tinatapon na lang yung susi para Sige, ano. pagpunta ako niya, hanapin ko kung nag-iwan sila Pero, ng lock. di ba? Parang makadami. Baka tapos na yung Grabe. Nila kung saan sila masaya. Grabe naman, kahit nakakaano pa, hindi pa parang wag naman. Oo. Ayusin Siyempre, nila. mas maganda pa rin. Hindi naman pwedeng rason yung kung saan masaya kahit naman may mga limitations pa. Maganda pa rin na maayos, malinis. Yan. Diba? Pero pansinin nyo, kung napansin yung picture, may pagka, yung pagkatisay ni Barbie, may pagka kay Sarah. Doon sa mga maiiksi ang buhok Si ni Richard, Sarah ba mga Labati. naging girlfriend niya, puro tisay? Yes! Oo. Ann Curtis. Jewel Mish. Sino pa ba? Rose Garcia. Patay tayo dyan, Chard. Booking na. So anong Yun na hashtag nga. nyo? Riro o Rory? Ano ba? Chard, di ako nagsabi ha. Para malinaw ha. Ay, nako. Bigla na lang Bigla na lang. Yung bahating sa Lingkod Chika, dito lang po yan sa Marites University! Susunod na agad ang blind item The Who!